Dominant Protector. Credit to the author. 5,781-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sandali lang po, kasalukuyang ginagawa ni Jenny ang script para sa Golden Core ng kapatid ni Terence. Pagkatapos ng mga kalkulasyon ni Jenny, ang paglalagay ng 5 set ng sangkap ng sabay-sabay ay magbibigay sa iyo ng pinakamataas na benepisyo, ngunit mas mainam kung ang core ng mga Sea Beast ay binubuo ng 5 elemento. Sa ganitong paraan, pagkatapos bumuo ng isang 5-element cycle, ang mga epekto ay tataas ng 20%. Kung ang isang tao ay walang 5 elemento, maaari lamang nilang gamitin ang inner core ng isang single-element Sea Beast. Siyempre, ang pagkakaiba sa antas ng mga core ay hindi maaaring maging masyadong malaki dahil makakaapekto ito sa epekto. Nagulat si Terence, ito ang unang pagkakataon na narinig niya na mayroong siklo ng 5 elemento sa pagpipino ng elixir. Masyadong nasobrahan si Jenny, kahit pa ito ang isipin. Sa katunayan, kahit pa Sky Class Island o sa sinaunang mundo ng martial arts, ang isang refiner ay laging gumagamit ng isang set ng sangkap sa isang pagkakataon. Walang sino man ang maglalagay ng ilang set ng sangkap ng sabay-sabay tulad ng ginawa ni Terence. Kahit na mayroong ganitong paraan, walang sino man ang maaaring gumamit nito, kaya normal lang na hindi pa niya ito naririnig. Kahit ano paman, ito ay isang mas makapangyarihang paraan ng paggawa ng mga elixir. Hindi na nagatubili si Terence at pinili ang 5 core metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa at inilagay ang mga ito sa Shenong Cauldron kasama ang mga karagdagang halamang gamot. Sa totoo lang, si Terence ay walang gaanong core ng fire attribute, may isip mo lang kung gaano kahirap para sa isang halimaw na apoy na mabuhay sa dagat. Kaya, ang pinakamataas na bilang ng core na kaya niyang tipunin ay 15 bahagi, sapat para makagawa ng 3 beses. Nabuo na ang Golden Core Peel Refining Strip. Ayon sa bigat ng mga materyales, 5 set ng dekalidad na materyales ang nakuha. Ang tinatayang oras ng pagpino ay 2 oras at 36 na minuto, at ang tinatayang bilang ng mga tableta ay 7. Pakihanda ang iyong Spirit Sense Pilfire at panatilihin ito sa input state. Ang oras na ginugol para magawa ang Golden Core ay 1 oras na mas mahaba kaysa sa Foundation Stage Golden Core, halos doble ito, at gayon din ang dami ng mga materyales na kailangan. Hindi naman ito ikinagulat ni Terence dahil nakatuon siya sa Spirit Fire. Mabuti na lang at napakalakas ng spirit sense ni Terence, kung hindi ay matagal na sana siyang nawala ng malay kung patuloy siyang gumagawa ng mga elixir ng ganito. Wala siyang talento sa paggawa ng mga elixir, pero pinagpala siya sa aspetong ito. Pagkatapos ng 2.5 oras, natapos ang unang gininto ang core at gininto ang core. Iniulat ng automatikong sistema ng Okamiya na mayroong 8 na kumpletong tableta, 6 na espesyal na grado at 2 na mataas ang grado. Hindi lamang ito mas marami ng isa kaysa sa inaasahan, kundi kahanga-hanga rin ang kalidad. Gaya ng inaasahan, ang 5 elemento ay magkakaiba pagdating sa pagpino. Sa kasamaang palad, hindi gaanong marami ang mga halimaw sa dagat na may kaugnayan sa apoy. Kinailangan ni Terence na pumili ng 15 core na ito mula sa libu-libong milya ang layo. Mabuti na lang at magagamit din ang isang single attributed Sea Beast core. Bagamat medyo mahina ang epekto, hindi ito naging malaking problema. Hindi pa niya kailangan ang Golden Core, kaya hindi na niya sinayang ang oras sa paggawa nito. Kailangan niyang maghanda ng ilang praktikal na tableta bago umalis. Kung tungkol naman sa Mystic Ascension Inner Core, isa lang ang dala ni Terence, at walang recipe para sa Mystic Supporting Peel sa sinaunang martial world. Bagamat gusto talaga niyang gumawa ng Mystic Supporting Peel para mapalakas ang lakas ni Dustin, kaya lang niyang sumuko. Napakakaunti ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng Profound sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kung gusto niyang makuha ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat na nasa yugto ng Profound, kailangan niyang bumalik sa Sky Class Island at mag-isip ng paraan. Sa panahong iyon, kahit wala pa siyang recipe para sa Zuan Cultivating Peel, kayang suriin ito ng automatic peel refining system ni Jenny at gawin ito sa huli. Gumugol si Terence ng isang buong araw at gabi sa paggawa ng mga elixir, at ang mga elixir ay halos sapat na para sa mga tao sa karaniwang mundo.
Tutal, ang espiritu ay iba sa chi, at kung wala ang espasyong jade na sumusuporta dito, kailangan niyang magpahinga. Nang maayos na ang mga bagay-bagay sa Central, kinailangan nang bumalik ni Terence sa Sky-class Island. Matagal na siyang nandito, at sa totoo lang, nag-aalala rin siya para sa Sky-class Island, pero maayos naman ang lahat sa ngayon. Binuksan niya ang pinto at nakita si Gusha na nakaupo sa sahig sa harap ng kanyang kwarto, na may maraming karne sa gilid. Tila pinoprotektahan niya si Terence, na ikinagulat niya. Ginagamit niya ang kanyang spirit sense refinement na fire this time, kaya hindi pinakawalan ni Terence ang kanyang spirit sense. Hindi niya talaga alam na maghihintay pala rito si Gusha. Gusha, anong ginagawa mo rito? Hindi madaling mapaupo sa lupa ng ganito si Gusha, na laging nakatutok sa kanyang gwapong anyo. Siyempre, nagtataka lang si Terence kung bakit wala siyang upo ang mauupuan. Nang marinig ni Gusha ang pagbukas ng pinto, agad niyang nilunok ang pagkain sa kanyang bibig at mabilis na tumayo, "Boss, lumabas ka na. Natakot ako na baka dumating sila at istorbohin ka, kaya tinulungan kitang magbantay dito." Sa katunayan, sinabi na sa kanila ni Terence na walang mang-iistorbo sa kanya bago siya lumabas maliban na lang kung may mahalagang bagay ito. Gayunpaman, ito rin ang mabuting intensyon ni Gusha. Malamang alam niyang babalik na si Terence sa Tianjia Island at medyo nag-aatubili siya. "Gusha, tuloy ka. May pag-uusapan tayo." Bahagyang ngumiti si Terence at kumaway kay Gusha bago tumalikod. Nagmamadaling sumunod sa kanya si Gusha. Hindi niya nakalimutang magdala ng karne sa pasukan. "Boss, anong problema? Sabihin mo lang sa akin, ako, si Gusha, ay sisiguraduhin na maayos ang lahat para sa boss." Agad na sabi ni Gusha pagkaupo niya. Mukhang medyo walang pakialam siya. "Sinabi ko na sa iyo noon na gusto kong manatili ka sa karaniwang mundo para protektahan ang mga tao rito. May iba ka pa bang naiisip? Kung gusto mong bumalik sa walang katapusang dagat, ayos lang," sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Gusha. Bumantong hininga siya ng marahan at sinabing, "Boss, gusto ko pong manatili sa inyo. Ayokong bumalik sa walang katapusang dagat. Kung hindi ninyo ako madadala sa Sky-class Island, mananatili ako rito at paprotektahan ang mga hipag ko. Kung Sky-class Island yan, hindi imposibleng pumunta ka," sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Ang Jade Space ang sekreto niya, pero mapagkakatiwalaan niya ang personalidad ni Gusha. Dahil naisip na niya ito, hindi na nag-atubili pa si Terence. Tuwang-tuwa si Gusha. Hindi niya maiwasang yumuko at nagtanong ng may pag-aalala, "Talaga? Boss, pwede ba talaga akong sumama sa inyo? Ang galing. Maaasahan pa rin ang lalaking iyon na si Dustin. Sapat na para manatili siya rito. Ako, si Gusha, ay susunod kay boss papuntang Sky-class Island." Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Ginamit ni Dustin ang gene sample ni Gusha para maabot ang profound stage, kaya hindi niya talaga ito gusto. Ngayong narinig niyang pwede siyang pumunta sa Sky-class Island kasama nila, agad niyang ginawang isang maaasahang tao si Dustin. 5,782. Siyempre totoo, pero medyo mapanganib, at hindi mo maaaring sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Hindi mo rin maaaring sabihin na sinundan mo ako pagdating natin sa Sky-class Island, ang masasabi mo lang ay isa kang dragon na ahas dagat mula sa isla. Naniniwala si Terence na hindi sasabihin ni Gusha kahit kanino ang tungkol sa espasyo sa Jade, pero kailangan pa rin niya itong paalalahanan. Naunawaan din ni Gusha na may mga sekretong gustong ipaalam sa kanya si Terence. Maaaring maingay at maingay siya buong araw, pero hindi siya tanga. Agad siyang nagseryoso, "Boss, naiintindihan ko. Hindi ako takot sa panganib. Hanggat makakasama kita, ano ang maliit na panganib? Tungkol naman sa sinabi mo, boss, ako, si Gusha, ay tiyak na itatandaan ko iyon. Tiyak na hindi ko isisiwalat ang anumang impormasyon kahit kanino. Kahit hindi sabihin ni Gusha, mahuhulaan pa rin ng mga tao mula sa Central ang katotohanan kung malalaman nila. Pero kapag narating na nila ang Sky-class Island, maaaring baguhin ni Terence ang hitsura ni Gusha, o kaya ay utusan si Jenny na magsaliksik ng paraan para direktang makarating ang mga tao sa Sky-class Island. Kahit ano paman, basta't pupunta si Gusha sa Sky-class Island, may masasabi siya.
Ang plano ni Terence ay hayaan si Gusha na pumunta sa dagat para magsanay at maghanap ng sarili niyang mga pagkakataon pagkatapos makarating sa Sky-class Island, at maaaring hindi nito makuha ang atensyon ng Central. Sige, pagkatapos lumabas ni Jenny, babalik tayo sa Sky-class Island. Papasukin kita sa isang espasyo na akin lang. Walang ibang nabubuhay na tao ang maaaring makapasok, pero ang mga spirit beast ang maaaring manirahan dito. Isa kang dragon na ahas sa dagat, kaya isa ka ring spirit beast, kaya sa tingin ko ay makakapasok ka. Hindi lang ako sigurado kung magkakaroon ka ng anumang problema kapag tumawid ka sa eroplano papuntang Sky-class Island, seryosong sabi ni Terence. Hindi niya talaga tinatakot si Gusha. Kahit ang bagay na iyon ay hindi nagising sa karaniwang mundo, at hindi maaaring lumitaw si Elder George sa Sky-class Island. Sino ang mag-aakala kung magiging maayos si Gusha? Tumawa si Gusha at sinabing, huwag kang mag-alala, boss. Ako, si Gusha, ay hindi namatay kahit noong nabihag ako ng Central. Iniligtas mo ako, boss. Ibig sabihin, sasamahan kita ng good luck kung susundan kita, boss. Walang magiging problema. Gawin natin ito. Pinag-isipan ito ni Terence at sumang-ayon. Kung hindi niya iniligtas si Gusha, malamang ay gumuho na ang katawan nito. Napakaswerte niya. Boss, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Subukan natin at tingnan natin kung papayagan mo muna akong makapasok sa espasyo mo. Kung hindi tayo makakapasok, mawawala ng saysay ang lahat. Napagdesisyonan na ni Gusha na sundan si Terence, kaya labis siyang nag-aalala kung makakapasok ba siya sa espasyong binanggit ni Terence tulad ng mga spirit beast. Tama iyan, subukan natin. Ito ang ideya ni Terence simula pa lang, at dahil nabanggit na ito ni Gusha, subukan na lang niya. Ang resulta ay gaya ng inaasahan. Bagamat isang dragon na ahas dagat si Gusha, isa pa rin siyang spirit beast. Walang problema para sa kanya ang makapasok sa Jade Space. Sa ganitong paraan, kailangan lang niyang maipasok si Gusha sa Jade Space bago umalis si Terence. Mailalabas niya ito pagdating nila sa Sky-class Island. Sayang at hindi niya kayang magdala ng mga tao sa Jade Space. Kung hindi niya kailangang tumakbo pabalik-balik kung gagawin niya iyon. Matapos makipagkasundo kay Gusha, nagsimulang magpaalam si Terence sa mga tao mula sa secular na mundo habang pinag-aaralan pa rin ni Jenny ang wormhole. Maaari siyang umalis kaagad pagkalabas ni Jenny. Alam ng lahat na babalik siya, kaya't itinigil na nila ang lahat ng kanilang ginagawa at nanatili sa villa. Maging si Sheena, na nasa malayong Europa, ay nagmamadaling bumalik ng hindi humihinto pagkatapos ng kanyang concert tour. Pero bago siya umalis, naalala niya na hindi niya alam kung tapos na ba ang kasal nina Rowan Gold at Rowena Liang. Siya ang matchmaker, at nangako siyang mag-host ng kasal para sa kanila sa Starfield. Kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako bago siya bumalik sa Tianjia Island. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Rowan, at natuloy ang tawag pagkatapos ng ilang ring na para bang hinihintay ni Rowan ang kanyang tawag. Boss Terence, nakabalik ka na ba sa Starfield? Nagulat si Rowan sa boses niya na lalong nagpasaya kay Terence. Tunay ngang masaya siya na maganda ang relasyon namin. Oo, may mga bagay na matagal ko nang naantala. Tapos na ba ang kasal ninyo? Kailangan ko kayong bigyan ng regalo sa kasal. Siyempre, hindi naman magtatanong si Terence kung hinihintay pa ba nila siyang maging host ng kasal, magtatanong lang siya ng hindi direkta. Tumawa si Rowan, Boss Terence, gusto mo ba akong pagtawanan? Lahat ng ito ay salamat sa iyo kaya naranasan namin ni Rowena ang meron tayo ngayon. Ito ang pinakamagandang regalo. At tungkol naman sa kasal, nagawa na natin ito ng isang beses sa bahay ni Rowena, pero hinihintay ka pa rin ng lungsod ng Starfield, Boss Terence. Kung wala ka, mas gugustuhin pa naming hindi magkaroon ng kasal na ito. Hindi nagulat si Terence, tumango siya. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang petsa ng kasal. Medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw, kaya aalis ako pagkatapos dumalo sa kasal mo. Boss Terence, alam kong abala ka, pero kung libre ka ngayon, gawin natin ito mamayang gabi. Sabi ni Rowan, halatang handa. Tapos na ba ang paghahanda sa kasal? Kumurap si Terence, naiintindihan na malamang nanibok na ni Rowan ang buong lugar para makadalo siya sa kasal kahit kailan niya gusto.
Hindi man lang kalakihan ang halagang ito para kay Terence, pero hindi rin naman ito maliit na halaga para sa pagpapahost ng zoo. Tama. Nakahanda na ang nobya, at ang lugar ng kasal. Hinihintay na lang namin na ikaw ang mag-host ng kasal. Sabi ni Rowan nang may maliwanag na ngiti. Ang kasalang ito ay para kay Terence, at para naman sa mga bisita, hindi gaanong kalapit ang mga tao sa House Gold, kaya madali lang silang masabihan. Sa puso ni Rowan, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi kapantay ni Terence, reregaluhan niya lang sila ng isa pang pagkain kung kinakailangan. Sige, dahil handa ka na, tiyak na darating ako sa tamang oras mamayang gabi. Saan ang lokasyon? Nakangiting sabi ni Terence. Mahusay ang ginawa ni Rowan, at hindi ito masyadong nag-aksaya ng oras, iyon ang mahalaga. Ito ang Supreme No. Isang private room ng Huangting Hotel. Sunduin na lang kaya kita, boss. Kung may kasama kang kaibigan, pwede ka namang sumama. Naisip ni Rowan si Gusha, iniisip na kailangan niyang ipagawa sa hotel ang mas maraming karne habang kasama niya ito. Bahagyang ngumiti si Terence, ayos lang. Kami na mismo ang pupunta roon. Medyo abala ka ngayon bilang groom. Huwag mo akong alalahanin. 5,783. Sige, dahil sinabi mo na, Boss Terence, hihintayin ka at ang kaibigan mo ni Rowena dito, magalang na sabi ni Rowan bago nagpaalam kay Terence. Pagkatapos ibaba ang tawag, binati ni Terence si Gusha. Wala siyang planong magsama ng iba, pero si Gusha ang nakasaksi sa kwento ni na Rowan at Rowena. Hindi magiging problema kung isasama niya ito, bukod pa sa si Gusha lang ay sapat na para, kumatawan, ang 30 hanggang 40 tao. Sabi ni Rowan, hindi niya kailangan ng regalo, pero hindi naman pwedeng umalis na walang dala si Terence, di ba? Wala namang saysay ang magbigay ng pera. Gaano man kahirap ang House Gold, hindi naman sila nagkulang ng pera, lalo na't may kasal sila ni House Liang. Matapos ang ilang pag-iisip, napagpasyahan ni Terence na gamitin ang mga halamang gamot mula sa Sky Class Island upang gumawa ng 2 dekalidad na table task para sa paglilinis ng buto bilang regalo para sa kanila. Wala itong silbi sa kanya, ngunit lubos itong epektibo para sa mga normal na tao tulad ng Rowan. Maaari nitong pahabain ang kanilang buhay ng 100 o 2 taon. Nang dumating ang oras, hinatid ni Terence si Gusha papunta sa Huangting Hotel. Isa ang hotel na ito sa mga nangungunang hotel sa Starfield, at kahit hindi nila ito gamitin, kailangan pa nilang magbayad ng 2 hanggang 300,000 kada araw para mag-book ng kwarto. Malaki ang nagastos ni Rowan sa paghihintay kay Terence. Minamaneho ni Terence ang kanyang lumang Grand Cherokee ngayon, at isang bellboy ang dumating para pagbuksan siya ng pinto pagdating niya sa hotel. Hindi siya tutol at binigyan pa ito ng ilang tip bago ibinigay ang susi sa bellboy para may parada ang sasakyan. Pagkatapos ay dinala niya si Gusha sa loob ng hotel. Karaniwan, may karatula sa pasukan ng hotel para sa mga bisitang magpapakasal, ngunit walang nakitang senyales si Terence ng kasal ni na Rowan at Rowena. Ang Supreme Suite No. 1 ang pinakamagandang suite sa lugar, kung tutuusin. Walang dahilan para hindi pansinin ng hotel ang ganitong bagay. Kumunat ang noo ni Terence nang ilabas niya ang kanyang spirit sense at nakita ang isang sirang karatula sa isang liblib na sulok. Ang mga white lilies dito ay sira-sira na, at halos sira na rin ang mga pangalan ni na Rowan at Rowena. Hindi masyadong natuwa si Terence sobra na ang hotel na ito, sinira pa nila ang kanilang gawang kamay na notification board ng ganito. Hindi lang iyon, hindi man lang sila naglagay ng notification sa screen. Senyales ba ito ng pagkadismaya? Patuloy na lumawak ang kanyang espiritual na pandama, at ang buong hotel ay lumitaw sa kanyang kamalayan. Madali niyang nakita na may isa pang grupo ng mga tao na humaharap kay Rowan sa marangal na silid. Boss, nasa problema ang batang Rowan na yan. Ako na bahala sa mga yan. Biglang nawala ang diwa ni Gusha. Tuwang-tuwa siya nang matuklasan niya ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na hindi lang pala siya makakapagpista ngayon, kundi pati na rin ang makakapagpaluwag ng kanyang mga kalamnan at buto habang ginagawa niya ito. Hindi ka na kailangan, nakangiting sabi ni Terence, mga maliliit lang silang nilalang, hindi sulit ang oras natin. Hindi pinansin ang dismayadong itsura ni Gusha, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jacob, pagkatapos ay isinama si Gusha sa elevator.
Narinig na nila ang pagtatalo mula sa loob pagdating nila sa labas ng silid. Hindi nagmadaling pumasok si Terence, at nakinig na lang sa labas kasama si Gusha. Rowan, sabi ni Cheng, bro, kailangan mong ibigay sa amin ang lugar na ito ngayon, kahit anong mangyari. Huwag mong isipin na kaya mong lumipad papunta sa langit dahil lang sa nagpakasal ka sa isang babae mula sa bahay ni Liang, bagong bahay ng mga maharlika lang yan, at kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, naniniwala ka ba na ang asawa mo ang magiging asawa nating lahat ngayong gabi? Sumisigaw ang isang binata na may dilaw na buhok sa loob, at akmang susugod sana si Rowan, ngunit hinaila siya pabalik ni Rowena. Mahalagang araw ko ngayon kay Kuya Ming, kaya ayokong makipagtalo sa inyo. Umalis na kayo, kung hindi, kahit ang Kuya Cheng mo ay hindi makakapamuhay ng maayos. Malamig ang mukha ni Rowena habang nagsasalita siya ng hindi mapagkumbaba o mayabang. Tutal, isa siyang babae mula sa pamilyang Liang, kaya hindi naman siya nalulugi pagdating sa pagiging mapang-akit. Naku, napakatuso naman ng babaeng ito. Batang babae, anong klaseng magagandang araw ang makakamit mo sa pagsunod sa kawawang pamilyang ito? Sundan mo kaming magkakapatid, at ginagarantiya namin na magkakaroon ka ng magagandang araw araw-araw. Sabi ng isa pang lalaking may dilaw na buhok na may mapangot siyang ngiti. Wala siyang respeto sa bagong aristokratang pamilya, ang pamilyang Liang. Rowena, bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa kanila? Ngayon, sisirain ko muna ang ilan sa kanilang maliliit na fries. Kumukulo ang dugo ni Rowan, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa tiisin ang kahihiyang ito. Sumanghal ang pinuno ng grupo ng mga taong walang hiya at sinabing, Rowan, iniisip mo pa rin ba na ang lungsod ng Starfield ay panahon pa rin ng iyong tahanan? Pinapahiya ka ni Brother Cheng dahil hinayaan kanyang gamitin ang Supreme One ng matagal. Ngayon, iimbitahan niya rito ang isang big shot, pati na rin ang lahat ng sikat na tao sa Starfield. Kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, umalis ka na, o huwag mo kaming sisihin sa hindi pagiging magalang. Sa tingin ko dapat nating hayaan ang asawa niya na manatili bilang pangunahing putahe. Tiyak na magugustuhan ito ni Brother Cheng. Tumawa ang isa pang lalaking may dilaw na buhok. Hindi siya pinansin ni Rowena at ngumisi, iimbitahan ng kapatid mong si Cheng ang isang big shot sa isang piging. Hindi naman siguro ngayon lang niya ito napagdesisyonan, di ba? Mga kilalang tao sa Starfield, di ba? Nagdidilim na ang langit at nandito kayo para kunin ang nakareserba naming kwarto. Sa tingin mo ba talaga ay mga pasaway kami? Anong biro? Ang Supreme Suite No. 1 na ito ay orihinal na nakalaan para sa ating kapatid na si Cheng. Kailan siya dumating at umalis ayon sa gusto niya? Kayo ba ang nagreserba nito? Kailangan niyong ibigay sa amin ang napagdesisyonan ninyo. Kung patuloy kayong magiging mahaba ang sasabihin ninyo, maniniwala ba kayo na babatukan namin kayo sa harap ng walang kwentang asawa ninyo? Mayabang na itinuro ng blondie kanina si Rowena at sinabing. Ang ekspresyon sa mukha niya ay tila sabik na ipagpatuloy niya ang pakikipagtalo. Humakbang pasulong si Terence at lumitaw sa harap ng lalaking may dilaw na buhok na parang multo. Dahan-dahan niya itong sinampal at pinatalsik palabas ng silid. Tumama ang lalaking may dilaw na buhok sa pader at dumura ng dugo. Napahilig ang kanyang ulo at nawala ng malay. Kung hindi siya nagpakita ng awa, ang lalaking ito ay magiging parang ulap ng dugo at maglaho na. Boss, bakit ikaw mismo ang gumawa nito? Hayaan mo akong gawin ito. Mabilis na sumunod si Gusha, itinaas ang kanyang manggas at handang kumilos, ngunit nang makita ang kawalan ng reaksyon ni Terence, naibaba na lamang niya ang kanyang braso sa pagkadismaya. Ito ang kasal ni Rowan at Rowena, ang mga hindi imbitado ay maaaring umalis na. Malamig na tiningnan ni Terence ang mga gangster, walang emosyon ang boses. Ayaw niyang makialam sa mga normal na taong ito, pero masyadong masama ang mga lalaking ito at hindi na ito matiis ni Terence. 5,784. Hindi kilala ng mga gangster kung sino si Terence, ngunit sila ay natakot sa kanyang aura. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita. Sino ang nagsasabi sa mga tao ko na maligaw? Magbabago na ba ang Starfield? Malamig na lumabas ng elevator ang isang binata at narinig ang mga salita ni Terence. Malamig siyang ngumiti habang papasok. Kuya Cheng. Bata Panginoong Cheng.
Tila natagpuan na ng mga gangster ang kanilang haligi ng suporta habang sinasalubong nila si Terence ng may pananibik at paggalang habang tinitingnan siya na parang isang patay na tao. Tiningnan ni Gusha ang hanggal na taong ito na nagmamalaki at naglilibang. Naisip niya, ano na ang antas ng cultivation ng lalaking ito? Kailangan kong kumonsulta sa aking boss mamaya. Hindi naman sa masyadong mataas ang lakas ng lalaking ito, kundi masyadong mababa ito. Hindi masyadong pamilyar si Gusha sa paghahati ng mga antas sa ibaba ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Tutal, halos walang mga halimaw sa dagat na ganoon kaina. Wala siyang ideya. Siyempre, alam ni Terence na ang isang Earth-class late phase peak ay isang magandang posisyon sa Starfield, ngunit ang paghamon sa kanya gamit iyon ay medyo labis na biro. Sinabihan na kayo ng boss ko na maligaw, pero hindi pa rin kayo naliligaw. Sinaman siya ng tingin ni Gusha bago humarap kay Terence nang may malaking ngiti sa mukha. Boss, ayaw nilang maligaw. Gusto mo bang isa-isa ko silang paliligawin? Nang sabihin ni Gusha na, "Roll," seryoso siya. Akala niya ay magandang laro iyon pero hindi pumayag si Terence. Walang pakialam na tiningnan ni Terence ang batang Panginoong si Cheng at sinabing walang bahid ng galit, nagbago ba ang lahat? Nagbago ba ang panahon sa Starfield? Sandaling natigilan si Young Master Cheng, hindi lubos na naintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Sinusubukan ba niyang ipagtanggol ang bumagsak na House Gold? Gawing pinakamataas na kapangyarihan muli ang House Gold sa Starfield. Gayunpaman, maituturing itong pagbabago ng kalangitan at pagbabago ng kalangitan, tama ba? Hindi maabala si Terence sa isang langgam na tulad niya, hindi niya nga gustong malaman kung sino ang lalaking ito. Masyadong malaki ang pagkakaiba, at wala man lang siyang ganang mag-alala. Ang ibig sabihin ni Terence ay ang kalangitan ng lungsod ng Starfield ay palaging nasa kanyang mga kamay, nandito man siya o wala, walang makakakontrol dito hanggat hindi pa siya patay. Ito ang base camp ni Terence sa Common World, kung tutusin. Sino ba naman ang nangahas na angkinan ang kontrol sa lugar na ito? Hindi niya talaga alam kung paano baybayin ang salitang yan. Nag-aalangan si Young Master Cheng. Mukhang mga normal na tao sina Terence at Gusha, ngunit ang laki na lumipad palabas ay tiyak na hindi isang taong kayang galawin ng mga normal na tao. Pinaghihinalaan niya na may higit pa sa kanilang dalawa kaysa sa nakikita ng mata, at dahil dito ay hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kayong dalawa, alam niyo ba kung sino ang namamahala sa Starfield? Kahit pangalawa lang ako sa pinuno, isa akong lalaking tumutupad sa aking pangako. Kung isusuko ninyo ang lugar na ito ngayon, may utang na loob ako sa inyo. Kung hindi, walang problema ang mga maharlikang pamilya sa likuran natin na durugan ang maliit na pamilyang Liang. Nag-isip sandali si Jiancheng at pinalambot ang kanyang saloobin, ngunit nagbanta pa rin siya. Lumayo kayo. Walang ekspresyon na ipinakita si Terence habang sinasabihan silang lumayo. Sinong maharlikang bahay sa karaniwang mundo ang maglalakas loob na makipaglokohan sa kanya? Gusto niya talagang makita ito. Gayunpaman, medyo pamilyar ang pangalan ng lalaking ito. Isang Jiancheng. Ano ang kinalaman nito sa gago na si Jerwin? Nanlamig ang mukha ni Jiancheng at ngumisi, huwag kang masyadong mahiyain. Alam mo ba kung sino ang iniimbitahan ko ngayon? Hindi lang sa Starfield, kahit sa buong Northland, isa siyang taong kayang yanijin ang mundo sa isang yapak lang ng kanyang mga paa. Kung patatigilan ninyo ang malaking plano ko, wala ni isa sa inyo rito ang magkakaroon ng magandang oras ngayon. Ayo, tinakot mo ako ng husto. Tili ni Gusha na parang gusto na lang niyang magulo ang mundo. Pagkatapos, tumawa siya sa mahiwagang paraan at sinabing, kailangan kong tapakan ang mga paa ko at manginig ng ilang beses araw-araw. Hindi ko alam kung kailan kita aksidenteng nailabas, ikaw na walang hiya. Pumunta ka pa pala rito para takutin ako. Sa tingin mo ba talaga ay natatakot ako? Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Si Gusha ay isang simpleng dragon ng dagat, paano siya naging ganito? Kahit na ang lipunan ay isang malaking tangke ng pangkulay, hindi siya napunta sa lipunan. Isa ka ring dragon ng dagat. Kung anak ka ng ama ng Ab Asterisk H, hindi ba't masyadong komplikado ang relasyon ng pamilyang ito? Kamatayan ang hinahanap mo. Bago pa man makapagsalita si Jiancheng, hindi na nakapagpigil ang kanyang mga tauhan. Ito na ang pinakamagandang panahon para ipakita ang kanilang katapatan.
Walang sino man ang gustong magpahuli. Bawat isa sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga braso at nagayos ng kanilang mga kamay, handang turuan ng leksyon si Gusha. Agad na natuwa si Gusha. Ang dami niyang nausayang nalaway para lang makuha ang epektong ito. Boss, huwag mo naman silang pigilan. Sa kasamaang palad, bago pa man makakilos ang mga lalaking ito, muling bumukas ang elevator at nakuha ang kanilang atensyon. Lumabas ang isang dalagang nakasuot ng mga internasyonal na tatak. Napakaganda ng kanyang makeup, at mayroon siyang kulot na buhok na hanggang balikat na light blonde. Bagamat nakasuot siya ng malalaking sunglasses at hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha, napakalakas ng kanyang aura. Sa likuran niya, may 4 na lalaki at babae. Tila mga assistant niya, makeup artist, costume designer, bodyguard, at iba pa ang mga iyon. Halatang halata na isa silang grupo ng mga kilalang tao. Emily. Si Miss Emily ako. Lumingon ang mga tauhan na malapit ng sumugod at nakita ang babae. Agad nilang iniba ang kanilang target at tumingin sa direksyon ng elevator. Kung hindi lang dahil kay Jancheng, malamang ay sumugod na sila palapit at pinalibutan ito. Tiningnan ni Gusha ang babaeng nagngangalang Emily nang may hinanakit. Malalim ang hinanakit sa kanyang puso. Hindi madaling makipag-away para kay GE, anong ginagawa ng isang batang babaeng katulad mo rito? Agad na nagliwanag ang malamig na mukha ni Emily nang makita niya si Jancheng. Hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw at ibinunyag ang kanyang maselang mukha at magagandang mata. Ngumiti siya at mabilis na lumapit, "Young Master Cheng, ang aga mo pong dumating. Pasensya na, nahuli ba ako? Sabi ko gusto kong maging pamilyar sa lugar at sa paligid. Pasensya na talaga. Young Master Cheng, napakabuti mong tao, kaya huwag mo akong makipagtawaran." Nakita ni Jancheng si Emily at pansamantalang iniwan sina Terence at ang iba pa. Ngumiti siya na sa tingin niya ay gwapo, napakadedikado ni Miss Emily, paano ka nahuhuli? Pumunta rin ako ng mas maaga para makita si Miss Emily, tagahanga mo ako. Isang karangalan para sa akin na maimbitahan si Miss Emily na kumanta. Young Master Cheng, ang alam mo lang ay kung paano magpasaya ng mga tao. Pwede mo akong tawagan kahit kailan mo gusto makinig ng kanta. Ngumiti si Emily ng kaakit-akit at palihim na sumulyap kay Jancheng, palihim na nasisiyahan sa sarili. Sa kabila ng magalang na anyo ni Jancheng, ang apoy sa mga mata nito ay nagbunyag ng kanyang mga iniisip. Tiwala si Emily sa kanyang alindog, at ang Jancheng na ito ay hindi kailanman makakatakas sa kanya. 5,785. Hindi ba't may inimbitahan si Young Master Cheng na isang tanyag na panauhin ngayon? Bakit parang kasalan? Alam ni Emily na kung masyado siyang masigasig, baka hindi siya pansinin ng isang Jancheng. Ang pangingisda ng mga mayayaman ay parang pangingisda rin, at kailangan malaman kung paano kontrolin ang emosyon, kaya iniba niya ang usapan. May mga lalaking gustong agawin ang pwesto ko, pang-iinis ni Jancheng. Emily, huwag kang mag-alala, hindi nito maaapektuhan ang performance mo. Lumingon si Emily kay Terence, lumiwanag ang mga mata nito. Hindi niya kilala kung sino si Terence, pero may kaakit-akit na aura ito, at mas gwapo ito kaysa sa isang Jancheng. Sayang at hindi niya gaanong kilala ang mga batang Panginoon mula sa mayayaman at makapangyarihang pamilya. Malinaw na wala sa listahan ng mga batang Panginoon ang nasa harap niya. Kung hindi, pwede siyang makipagkaibigan dito. Hindi interesado si Emily na makilala si Terence dahil hindi naman ito isang mayamang batang Panginoon. Patuloy niyang pinagmamasdan ang iba, at tila si Terence ang nangunguna. Napaikot na lang ang baywang at itinaas ang baba ng may pagmamalaki sa harap nito. Ikaw ang pinuno niya, di ba? Bago pa magalit si Young Master Cheng, ipinapayo ko sa inyo na umalis na kayo agad. Siyempre, bibigyan ko kayo ng litrato ko bilang kabayaran. Magbibigay din ako ng exception at sasang-ayon akong magpakuha ng litrato kasama ang ikakasal bilang pagpapala sa kanila. Ano sa tingin ninyo? Parang namimigay ng tulong si Emily, parang sinasamantala siya ni Terence. Sino ka? Kumunat ang noo ni Terence. Kung hindi ka inimbitahan ni Rowan, dapat ay umalis ka na. Si Emily, na may pagmamalaking ekspresyon sa mukha, ay agad na natakot. Tinanong pa nga ba ng walang hiyang ito kung sino siya?
Hindi ba niya alam na siya, si Emily, ay isa ng primera klaseng idol star sa bansa? Kahit na napakalayo pa niya sa listahan ng mga sikat na artista at hindi maihahambing sa mga hari at reyna ng langit, kakaunti ang mga tao sa bansa na hindi nakakakilala sa kanya. Yumuko si Gusha at marahang nagtanong, "Boss, ano ang silbi ng litratong may pirma ng babaeng ito? Ginagamit ba ito para linisin ang kalat mo?" Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence, lumalala na ang lalaking ito, pero nagustuhan niya ito. Agad na namula ang magandang mukha ni Emily, at ang mga daliri niya ay bumaon sa kanyang mga palad. Halos hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso. May mga litrato ba siya para linisin ang kalat nito? Sumusobra na ang B* star na ito. Hindi pa nakaranas si Emily ng ganitong kahihiyan simula nang sumikat siya. Sandali niyang hindi alam kung paano magre-react. Bagamat natatawa rin kay Jancheng ang mga sinabi ni Gusha, oras na para magpasikat siya. Sumugod siya at hinaranggan si Emily sa likuran niya, habang galit na itinuro si Gusha. "Magaling na bata. Hinahamon kitang ulitin yan, at makikita mo kung paano kahaharapin ng batang Panginoon na ito." Agad na natuwa si Gusha. May magandang bagay talaga. Pagkatapos niyang pag-alitan ang isang tao, kaya pa niyang patuloy na bugbugin ang isang tao. Nakakainis talaga ito. "Boss, ano ang silbi ng litratong may pirma ng babaeng ito? Ginagamit ba ito para linisin ang kalat mo?" Malakas na ulit ni Gusha, pagkatapos ay tumingin kay Jancheng ng may pag-asam, iniisip, "Bilasan mo na. Bilasan mo. Kung hindi, pipigilan ako ng boss na bugbugin ka ulit." Mababaliw na sana si Emily. Isa siyang malaking boto, pero tinawag siyang uto-uto sa harap ng iba. Hindi lang niya ginamit ang litrato niya para linisin ang kalat, kundi 2 beses din siyang tinawag na uto-uto. 2 beses. Nanlamig ang mga mata ni Jancheng habang itinuturo ang kanyang kamay sa gwapong mukha ni Gusha. Siyempre, hindi siya pipigilan ni Terence kung gusto na niyang mamatay. Matagal nang hinihintay ito ni Gusha, umaasang mas mabilis na gagalaw ang isang Jancheng. Sa kasamaang palad, nang itinaas ni Jancheng ang kanyang kamay, muling bumukas ang pinto ng elevator. Dali-daling lumabas ang general manager ng Huangting Hotel at sumigaw, Young Master Cheng, huminahon po kayo. Aayusin ko po talaga ang bagay na ito." Sa pagkakataong ito, si Gusha naman ang nagalit sa galit. Masyadong sagabal ang sumpaman na elevator na ito. Hindi ba dapat ako muna ang buwagin ito? May 4 na elevator sa kaliwa at kanan, na madaling matanggal gamit ang isang kamay at isang paa. Binawi ni Jancheng ang kanyang palad. Sa totoo lang, masyado siyang natulak ngayon at mahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha kung hindi siya magkukunwari, ngunit hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin mismo sina Terence at Gusha. Kung hindi dahil dito, sa estilo niya ng paggawa ng mga bagay-bagay, malamang inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na tadteren ang mga lalaking ito hanggang sa mamatay pagdating niya rito. Bakit pa siya mag-aaksaya ng ganito karaming oras sa kanila? Pinunasan ng manager ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nagmamadaling lumapit kay Rowan. "Mr. Jean, puno na ang hotel sa Huangting ngayon, kaya hihilingin namin sa iyo na baguhin ang lokasyon ng iyong kasal. Kung kailangan mo, maaari kaming makipag-ugnayan sa ibang hotel para sa iyo. Ano sa palagay mo?" Napanatag ang loob ni Rowan nang makita niya si Terence. Hahayaan na niya si Terence na gawin ang lahat, pero dahil direktang kinakausap siya ng lalaki, kinailangan niyang lumabas at sumagot. "Ganito ba ang pagnenegosyo ng hotel ninyo? Ang reservation fee para sa Supreme Suite No. 1 ay 250,000 kada araw. Dapat ay malinaw sa iyo kung anong araw ako magsisimula at kung anong araw ko ito ay reserve, hindi ba? Noong hindi ko ito ginagamit, ibinigay ko ang kwartong ito sa iba at hindi ko na nabawi ang pera. Ngayon na ginagamit ko na ito, ibinibigay mo na ito sa akin. Sa tingin mo ba talaga ay magagawa mo na lang sa akin ang anumang gusto mo?" Hindi natuwa si Rowan. Iba ang tingin ng isang Jancheng sa mga house zoo, pero paano siya nang ahas na lokohin ng isang general manager ng isang simpleng hotel na Huangting? Mas lalong namuo ang pawis sa noo ng general manager. Hindi niya sinasadyang binanggit ang refund ngayon lang, umaasang hindi ito babanggitin ni Rowan dahil sa pressure ni Jancheng.
Tulad nga ng sinabi ni Rowan, ibinigay niya ang Supreme sa iba, at kinuha niya ang bayad na inilaan ni Rowan. Kahit gusto niya itong ibalik ngayon, wala nang paraan. Mr. Gold, maaaring ibalik sa iyo ang mga bayarin ngayon. Kahit na mayroon kang reserbasyon, ang buong Huangting Hotel ay na-reserve na niyang Master Cheng. Ang iyong reserbasyon ay maaari lamang kanselahin. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Sana ay maintindihan mo. Nagngingit-ngit ang pangkalahatang tagapamahala at naisip sa sarili, ayos lang na ibalik ang mga bayarin ngayon, ngunit talagang imposibleng hingin ang mga nakaraang bayarin. Itinaas ni Terence ang isang kamay para pigilan ang pagpapatuloy ng kanyang pag-uusap, nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa General Manager. Kung kailangang magnegosyo ng ganito ang Huangting Hotel, hindi na kailangang magpatuloy. Nanginig ang katawan ng lalaking ito, at medyo nanlamig ang puso niya, pero hinanda pa rin niya ang sarili at sinabing, anong biro? Sino ka ba sa akala mo? Paano mo nagawang punahin ang negosyo ng aming Huangting Hotel? Umalis ka na, hindi ka namin tinatanggap. Umalis ka na agad. Gusha, palayasin mo ang maingay na lalaking ito. Nakakainis talaga siya. Hindi nagustuhan ni Terence ang isang maliit na isdang tulad niya at inutusan si Gusha. 5,786. Gusto sanang ilabas ni Terence ang lahat, pero nang makita ang kasab-ikan ni Gusha, hindi niya matiis na patuloy na pilitin ito at hayaang gawin ito. Sige. Boss, maghintay ka lang at tingnan mo. Hindi mo ako kailangang alalahanin, Gusha. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, hinawakan na ni Gusha ang kurbata ng General Manager at binuhat ito na parang isang babae. Nag-isip siya sandali bago nagpatuloy sa pagtatanong, Boss, itapon ba natin siya sa bintana o sa pinto? Namutla sa takot ang mukha ng lalaking iyon. Matapos mahuli ni Gusha, hindi siya makagalaw. Hindi man lang siya makapagsalita. Hindi man lang siya makahingi ng awa, lalo na ang kahit ano pa. Kung talagang itinapon siya ni Gusha palabas ng bintana, maituturing na mabuti kung maaari siyang maging tambak ng giniling na karne matapos bumaba mula sa napakataas na sahig. Itapon mo yan sa labas ng pinto. Casual na ikinumpas ni Terence ang kamay niya. Wala siyang pakialam kung makapatay man siya ng maliit na isdang katulad niya, pero ayaw niya itong patayin ng ganoon kadali. Sumagot si Gusha ng, oh. Tinansya niya ang lakas sa kanyang kamay at dahan-daang inihagis ito. Lumipad palabas ang General Manager ng may malakas na suntok at malakas na hinaampas ang pinto ng elevator, dahilan para bumagsak ang pinto ng halwang metal. Gayunpaman, maayos naman ang kalagayan ng lalaki. Ang lakas ni Gusha ay nailipat sa pinto ng elevator, kaya hindi nakayanan ng kanyang katawan ang matinding puwersa. Ang ganda! May isa na nawasak. Nag-thumbs up si Gusha sa sarili. Siyempre, sinasadya niya iyon para sirain ang elevator na laging nakaharang. Nakakalungkot na mayroon pa ring 3 elevator na hindi nasira. Sinulyapan na ni Gusha sina Jiancheng at Emily na may masamang intensyon. Tungkol naman sa hindi pananakit sa mga babae at mga katulad nito, pasensya na, sa paningin ng Worm Dragon, ang mga tao ay tao rin, walang pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae. Takot na tiningnan ni Jiancheng si Gusha, naisip niya sa sarili na mabuti na lang at hindi siya kumilos ngayon, kung hindi ay hindi siya magkakaroon ng madaling karanasan. Ang lalaking ito na may asul at gininto ang buhok ay medyo malakas. Kahit hindi niya masabi ang eksaktong antas niya, tiyak na hindi siya mas mahina kaysa sa isang Jiancheng. Hindi alam ni Emily kung gaano ito kalakas. Bagamat binasag ng Hotel General Manager ang pinto ng elevator, sa kanyang palagay, ito ay dahil lamang sa hindi magandang material ang pinto ng elevator. Kung hindi sana agad natatayo at makakatakas ng buhay ang General Manager. Napakawalang hiya talaga nila. Young Master Cheng, sino ba talaga sila para maging ganyan ka-arrogant? Gusto mo bang maghanap ako ng makakaasikaso sa kanila? Sa itsura ni Emily, hindi ako makapaniwala na hindi ako makakahanap ng makakaasikaso sa kanila. Nakanganga si Emily, hindi niya nakalimutang ipakita sa iba ang kanyang mga kaibigan. Bago pa man makapagsalita si Jiancheng, may isa pang lumabas mula sa elevator. Sa pagkakataong ito, 2 malalaking boss ng mundo ng negosyo ang dumating.
Nakita nilang medyo kakaiba ang kapaligiran at gusto na sanang umalis, ngunit nakita na sila ni Jancheng. Kung aalis sila ngayon, malamang na masasaktan nila si Jancheng. Young Master Cheng, at Miss Emily, anong nangyayari? Nakita ng isa sa mga lalaki na hindi siya makakaalis, kaya direkta niyang binati ang isang Jancheng. Matalino rin ang isa, at sumunod siya ng malapitan para salubungin ang isang Jancheng. Ano man ang mangyari, hindi nila maaaring saktan ang damdamin ng isang Jancheng. Tungkol naman sa mga taong humaharap sa isang Jancheng, hindi sila madaling makikialam hanggat hindi nila nauunawaan ang sitwasyon. Tumango lang si Jancheng at hindi na nag-abalang magsalita. Mabubuting tao ang dalawang ito sa mundo ng negosyo, pero nasa pinakadulo lang sila ng listahan ng mga bisita ngayon. Nahiya ang dalawang elitistang negosyante, ngunit hindi sila naglakas loob na ipahayag ang kanilang pagkadismaya. Tumayo lamang sila sa isang tabi at magpanggap na tinitingnan ang mga dekorasyon sa kanilang paligid. Sa oras na ito, sunod-sunod na bumukas ang dalawa pang elevator, at may ilang grupo pa ng mga tao ang pumasok. Pawang mga kabataan sila, at tila magkakakilala na. Paglabas nila, pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa at nagtatawanan at nagkukwentuhan. Kuya Cheng, ang aga mo namang dumating. Nandito ka ba para makita si Miss Emily? Tumawa ang binata sa harap at kumaway kay Jancheng. Sa wakas ay ngumiti si Jancheng. Nandito na kayong lahat, at dumarating pa kayo ng grupo-grupo. Natatakot ba kayo na hindi malaman ng iba na kayo ang 5 maliliit na dragon ng isang bagong umunlad na aristokratang pamilya? Hahaha, para saan mo pinag-uusapan ang 5 maliliit na dragon? Kasama si Kuya Cheng, ang malaking dragon, heto, kaming 5 maliliit na dragon. Tumawa rin ang isa pang maskuladong lalaki at sinabi. Sa dalawang grupong ito, ang 5 sa mga nangunguna ay ang ikalawang henerasyon ng mga bagong aristokratang pamilya, habang ang iba ay kanilang mga alipors. Madalas silang magkasama, kaya naman sila ay lubos na pamilyar sa isa't isa. Hindi ba't si Rowena yan mula sa pamilyang Liang? Ikakasal siya rito ngayon. Gulat na sabi ng isa sa mga lalaking nakakakilala kay Rowena. Tutal, lahat sila ay galing sa mga bagong maharlikang pamilya, kaya magkakaroon sila ng ilang pakikipag-ugnayan. Kuya Cheng, hindi ba't inireserba mo ang lugar na ito para kay Young Master Han? Bakit dito ginaganap ang kasal ng pamilya Liang? Tanong ng matipunong lalaki sa mahinang boses. Dumilim ang mukha ni Jancheng at sumanghel siya, ako, isang Jancheng, ay walang sapat na mukha. Hindi man lang nila handang isuko ang unang pinarangalan na si Lid. Nakakaloko talaga ito. Agad na sumabog ang 5 maliliit na dragon. Lumapit sila nang may matuwid na galit at nagbanta, Rowena, kahit ang iyong ama, si Bofang, ay kailangang mag-ingat kapag nakita niya si Kuya Cheng, lalo na ang isang batang babaeng katulad mo. Hayaan mong bigyan ka namin ng payo. Bilisan mo at umalis ka. Kung hindi, kapag dumating ang batang Panginoon na si Han, mas lalong magiging pangit ang iyong mukha. Medyo namutla ang mukha ni Rowena. Alam niya kung gaano kalakas si Terence, pero hindi isang bagong maharlikang bahay ang kanilang kakaharapin, kundi isang alyansa ng mga ito. Wala siyang pakialam sa sarili niya, pero nandoon naman ang pamilya Liang. Ayaw niyang magdulot ng gulo sa kanyang pamilya. Saan nanggaling ang 5 insektong ito? Nakakainis. Bahagyang ngumiti si Terence. Tama iyan, boss, gusto mo bang itapon ko rin sila? Ang ganitong klaseng basura ay nang ahas pa talagang tawagin ang sarili niyang dragon. Mawawala na ako sa kakatawa. Nagpakita si Gucio ng isang nakakatakot na ngiti. Naikuyom niya ang kanyang kamao at akmang kikilos na. Hindi ko nga kayang tawagin ang sarili kong dragon, at kayong mga mahihina ang nangangahas na tawagin akong 5 maliliit na dragon sa harap ko. Isa lamang itong insulto sa lahi ng dragon. Kuya Cheng, saan nanggaling ang 2 ugok na ito? Ang lakas ng loob mo talagang magpasikat sa harap naming mga kapatid. Kahit nandito pa si Young Master Han, kailangan niya tayong pagmukain. Sino ba naman ang 2 taong ito? Bakit hindi muna natin pilayin ang lalaking ito? Biglang sumabog ang isa sa 5 dragon na hindi masyadong nagsalita ng matagal. Tila isa siyang lalaking mahilig magmura.
Matagal nang gustong bugbugin ni Gusha ang isang tao, at ngayong may dahilan na siya para gawin ito, hindi na siya sumugod tulad ng dati. Sa halip, nagpadala siya ng isang daloy ng purong chi gamit ang kanyang kamay, na nagpalipad sa insekto bago humingi ng tawad kay Terence, "Boss, pasensya na kung hindi ko mapigilan." 5,787. Kung ayaw ni Terence na gumawa ng hakbang si Gusha, natural lang na mapipigilan niya ito. Dahil hindi niya ito pinigilan, ibig sabihin ay wala siyang pakialam kung gumawa ng hakbang si Gusha. Kaya ngumiti siya, "Kung hindi mo matiis, huwag." Mga payaso lang sila, at ayaw nang sayangin ni Terence ang oras niya sa kanila. Tuwang-tuwa si Gusha, alam niyang pumayag si Terence na tumulong, pero may ibang lumabas mula sa elevator. Sumumpa si Gusha na kapag tumalikod siya at umalis, tiyak na jijibin niya ang mga elevator na ito. Pero nang makita niyang sina Jacob at Celestino pala iyon, humupa ang galit ni Gusha. Hindi naman siya maaaring magalit sa sarili niyang mga kababayan, di ba? "Boss, nandito na po kami." Lumapit sina Jacob at Celestino at binati si Terence ng may paggalang. Natawa si Terence sa sarili niya, sinasadya ba ito ng dalawa, di ba? Hindi naman siya karaniwang may ganitong ugali. Sa antas niya, kailangan pa ba niyang umakto ng ganito? Nandito sina Jacob at Celestino mula sa Miracle Dr. Guan's Medical Group para batiin sina Rowan at Miss Rowena sa kanilang kasal. Dapat sana'y manunood ng palabas ang nasa reception ng hotel mula sa labas, pero dumating ang dalawa na may dalang mga regalo at binati pa si Terence. Hindi na sila nag-atubili pang magpaliban at agad na inanunsyo ang kanilang mga pangalan. Maaaring hindi kilala ng isang maliit na figure na tulad niya ang 5 dragon, ngunit sinumang nanatili sa Starfield ay makakakilala sa dalawang joint director ng Miracle Doctor na Guan Medical Group. Sila ang mga tunay na malalaking tao na kayang yayanig sa buong lungsod. Nagbago ang mukha ni Jancheng. Walang sino man sa Starfield ang hindi nakakakilala kina Jacob at Celestino. Sinabihan siya ng mga tao sa likod ni Jacob na walang dapat makialam sa medical group ni Guan, kung hindi ay walang makakapagligtas sa kanya. Hindi niya inaasahan na pupunta rito ang dalawang ito ng personal. Hindi niya narinig na may kinalaman sila kay Rowan. Sandali lang, tinatawag ba nina Jacob at Celestino ang batang iyon na boss? Biglang napagtanto ni Jancheng na napakaraming bagay ang nakaligtaan niya, at may bahid pa nga ng takot sa mga mata niya. "Rowan, bakit hindi mo sinabi sa amin na magpapakasal ka na? Magkaklase tayo, eh." Lumapit si Jacob kay Rowan matapos matanggap ang tawag ni Terence, kaya naman niyakap niya si Rowan ng mahigpit pagkatapos batiin si Terence. Natural lang na alam ni Rowan na ginagawa nila ito para kay Terence, ngunit masaya pa rin siya. Dumarating ng sunod-sunod ang mga tauhan ni Jancheng, at tila humihina ng humihina ang kanyang panig. Kahit na kaya ni Terence silang harapin ng mag-isa, medyo mahina pa rin ang lahat. Ngayong mga alipors na ni Terence ang dalawang ito, ibang-iba na ang usapan. Ang lalaking pinalipad ni Gusha ay hindi nagtamo ng malubhang pinsala. Naglakad na siya palapit ng may ngisi sa mukha. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan, "Patay na ba kayong lahat? Wala man lang kayong reaksyon nang makita ninyong binubugbog ang batang Panginoon na ito." Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, kumislap ang figure ni Gusha at lumitaw siya sa gitna ng mga alipors na parang multo. Sa isang iglap, ang mga lalaking ito ay natamba niya at nagsama-sama sa isang piramide ng tao. Mas maluwag ito. Pumalakpak si Gusha sa kasiyahan. Pagkatapos, bigla siyang may naisip at tinanong ang lalaki, "Siya nga pala, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon nila? Tutulungan kitang tingnan kung kaya pa nila." Tuwang-tuwa si Jancheng at ang kanyang barkada. Akala nila ay medyo makapangyarihan si Gusha, ngunit hindi nila ito naranasan mismo. Ngayon ay naunawaan na nila sa wakas na hindi ito isang nilalang na maaari nilang labanan. Gaano man sila kalakas, wala silang halaga sa lakas ni Terence. Alam na ni Jancheng ang pagkakakilanlan ni Terence, at binalaan siya ng taong nasa likod ni Terence. Hindi niya alam ang gagawin ngayon. Kinumpirma ng 2 taong dumating kalaunan ang pagkakakilanlan ni Terence ang dalawang superstar ng Northland, sina Zyrene at Sheena. Habang palabas ng elevator ang dalawang dilag, ang 5 dragon sa panig ni Jerwin ay naging mga kulisap.
Wala silang pagpipilian, maaaring mga kilalang tao ang dalawang ito para sa mga ordinaryong tao, ngunit sila ay mga batang Panginoon mula sa maharlikang angkan. Kung hindi nila alam kung sino talaga sila, malamang ay namatay na sila ng daan-daang beses. Nakita ni Emily sina Zyrene at mabilis na lumapit sa kanila, nakangiti at tumatango, Ate Zyrene, Ate Sheena. Tumango si Zyrene nang nakangiti, ngunit malamig na sinabi ni Sheena, sino ka? Agad na namula ang mukha ni Emily. Muntik na siyang mapasama sa listahan ng mga sikat, pero tinanong agad siya ni Sheena kung sino siya. Masyado itong nakakapangilabot. Ang problema ay hindi siya nang ahas na magalit. Maaaring magmukhang malaking bagay ang isang sikat na artista, pero kung ikukumpara sa isang superstar tulad ni Sheena, isang international diva, wala talagang paraan para may kumpara siya. Hindi pa kasama rito ang nakakatakot na pinagmulan ni Sheena, kahit na may pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng dalawang partido, basta't sinabi ni Sheena na gusto niyang aiban si Emily, ang isang A-list star na tulad niya ay agad na maglalaho sa madla. Garantisado na walang magiging ingay. Ate Sheena, ako si Emily. Nakita kita sa Northland Golden Melody Awards ngayong taon. Para bang mababaliw si Emily, pero wala siyang ibang magawa kundi ngumiti at magsalita. Hindi ko matindaan. Terena, prangkang sabi ni Sheena. Pagkatapos, casual niya itong hinayla papunta sa gilid. Kung ibang pagkakataon lang iyon, baka sinubukan ni Sheena na makipag-ugnayan sa kanya. Tutal, nasa iisang bilog naman sila, at hindi naman masamang tumulong sa nakababatang henerasyon. Pero dahil nandito si Emily para kalabanin si Terence, nag-aalangan na si Sheena nang hindi siya patulugin. Bakit naman siya magiging mabait sa kanya? Terence, bakit hindi mo kami inimbitahan sa kasal ng kaibigan mo? Naghanda kami ni Sister Zyrene ng kanta para batiin ang bagong magkasintahan. Ito na ang ikakasal at ikakasal, di ba? Tunay ngang perpektong magkapareha sila. Tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ni Sheena nang maglakad siya papunta kay Terence. Ang kanyang ngiti ay kasing ganda ng bulaklak, at lalong nagpakagat sa mga ngipin ni Emily. Hindi napigilan ni Rowan na mamula sa papuri ni Sheena. Maganda naman si Rowena, pero para sa isang lalaki. Hindi ba't malaking insulto iyon sa isang taong paulit-ulit na ginagawa iyon sa loob ng 10,000 taon? Naalala ni Emily kung gaano siya ka-arrogant sa harap ni Terence, iniisip na isa lamang itong magandang binata. Labis niyang pinagsisihan kaya't naging berde ang kanyang mga bituka. Kasuklam-suklam ang walang hiyang ito. Halatang napakalakas niya, pero nagkukunwari siyang taunan. Papatayin ba siya kung hindi siya magmumukhang matapang? Kalimutan mo na yan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang isipin kung paano ito lulutasin, kung hindi, siya, si Emily, ay talagang mapapahamak. 5,788. Kung alam lang ni Terence ang iniisip ni Emily, tiyak na hindi siya makapagsalita. Isa siyang natural na matangkad, mayaman, at gwapong lalaki, kailan pa siya nagkunwaring taunan. Pagdating ni Jelay, manhid na si Jancheng. Dahil nakumpirma na niya na si Terence iyon, dapat iniisip niya kung paano niya mapapanatili ang buhay niya, hindi ang makipaglaban para sa kwartong iyon. Hindi kilala ng 5 dragon si Terence, pero tiyak na kilala nila si Jelay. Ito ang pinuno ng isang maharlikang bahay na mas mataas pa ang uri kaysa sa kanila, parang humuhukay sila ng sarili nilang libingan kung hindi nila siya kilala. Pero kahit ang isang matapang na babae, tulad ni Zyrene at Sheena, ay lumapit kay Terence nang nakangiti. Hindi man lang niya sila tiningnan mula sa gilid ng kanyang mga mata, kinausap lang niya sina Terence at ang iba pa, at binati ang ikakasal. Ang naglagay sa kanila sa mahirap na sitwasyon ay ang mga taong sumusunod sa kanya ay ang maalamat na nakatagong bahay na si Brian, ang nakatagong bahay na si Nanding, ang nakatagong bahay na si Shelton. Hindi na sila nang ahas pang tumingin pa, at lahat ay lumuhad kasama ang kanilang mga alipors. Walang oras si Terence para harapin sila, at kinailangan niya ng Rowan para makapasok sila para hindi nila maharangan ang pinto. Bukod sa 5 maliliit na dragon, lahat ng sikat na taong inimbitahan ni Jancheng ay agad na inimbitahan sa kasal ni Rowan. Imposibleng makarating sa kanilang kinaroroonan ng walang maayos na paningin sa mga bagay-bagay. Nakatayo si Jancheng sa harap ng 5 dragon, blanca ang mga mata.
Dahil nakaluhod silang lahat, mukhang wala siya sa lugar. Nandoon pa rin si Terence, at hindi siya naglakas loob na tumakas. Nang muling bumukas ang elevator, sa wakas ay nagliwanag ang mga mata ni Jiancheng nang makita niya ang tao. Mabilis niyang binati, "Young Master Han. Dumating ka na." Si Mr. Han ang big shot na plano sanang imbitahan ni Jiancheng sa piging ngayon, ngunit matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Terence, alam niyang isa itong hanggal. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang makapagsalita si Mr. Han ng ilang magagandang salita para sa kanya, para hindi siya mapatay ni Terence sa isang sampal lamang. Kumislap ang mga mata ni Terence. Hindi niya inakalang si Jepoy ang tinutukoy ng batang Panginoong si Jiancheng. Pumunta ang bata sa Starfield para makita si Terence, syempre, pero bakit siya nakikisama kay Jiancheng? Boss. Hindi pinansin ni Jepoy si Jiancheng at naglakad papunta kay Terence na may nahihiyang mukha. Halatang narinig niya ang nangyari. Casual lamang na hiniling ni Terence kay Jacob na kumuha ng ilang taong may sapat na kapangyarihan para sumuporta, para mas mamuhay siya ng komportable sa Starfield. Hindi niya inakalang mapapasama ng bata ang lahat ng makapangyarihang tao sa Starfield, at natural lang nakasama si Jepoy sa listahan. "Jepoy, mukhang maayos na ang kalagayan mo ngayon." Mahinang sabi ni Terence, medyo hindi pa rin komportable. Halatang may kinalaman ang isang Jerwin sa lalaking ito. Alam ni Jepoy na magkaaway sina Terence at ang isang Jerwin, at ang isang Jerwin ay isa sa mga pangunahing nanguna sa insidente ng Central. Mabuti ang relasyon nila ng isang Jerwin, kaya tiyak na may mga iniisip si Terence tungkol sa kanya. "Boss, hayaan mo akong magpaliwanag." Mapait na ngumiti si Jepoy at umiling, saka taos-pusong sinabi, "Boss, ang pamilya Han ay nasa kinalalagyan natin ngayon dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya Han ay magkakawatak-watek dahil sa iba pang mga nakatagong maharlikang pamilya." Kahit ano paman, hindi kailanman gagawa ng anumang bagay si Jepoy para bigwan ka. "Dapat kang maniwala sa akin dito, boss." Hindi nagsalita si Terence, pero mas kalmado na ang puso niya. Kung talagang gusto ni Jepoy na makipagsosyo sa isang Jerwin at Central, malamang madidismaya siya. Hindi sapat ang isang pamilyang Han para baguhin ang sitwasyon, pero ayaw talaga ni Terence na mapunta sa maling landas si Jepoy. Dahil may sasabihin si Jepoy, makikinig si Terence sa kanya. "Boss, maraming pambihirang kayamanan si Jiancheng, at wala ka nang makikitang mas hihigit pa sa kanila sa buong mundo. Kailangan ko siyang bigyan ng mukha kung gusto niyang magtatag sa lungsod ng Starfield. Tutal, ang Uncentral Group lang naman ang may mga kayamanang iyon." Siyempre, binalaan ko rin siya na huwag hawakan ang sino mang may kaugnayan sa iyo, kung hindi ay ako ang unang makikipag-ugnayan sa kanya. Simple at malinaw na paliwanag ni Jepoy, at naintindihan ni Terence ang ibig niyang sabihin. Ang sentral na grupo ng isang tao ay itinatag ni Jerwin sa tulong ng mga mapagkukunan ng Central, at siya na ngayon ang kanyang tagapagsalita. Ang lalaking ito ay talagang nasa lahat ng dako. Pero hindi nagulat si Terence ang pangalawang base ay nasa labas lang ng Starfield, kung tutuusin, at natural lang para sa gitnang grupo na gamitin ang Starfield bilang kanilang base. Magiging kakaiba kung lilipat sila sa ibang lugar. Gamit ang mga wormhole, maaaring magpadala ang Central ng teknolohiya mula sa Common World patungo sa Sky-class Island at magsimula ng isang technological storm. Siyempre, maaari rin silang magpadala ng mga bagay mula sa Sky-class Island patungo sa Common World. Ang ilan sa mga sirang halamang iyon ay mga nangungunang kayamanan na sa Common World. Ito ay isang two-way profit, at ito ay isang monopolyo. Kung hindi sasamantalahin ng isang Jerwin ang pagkakataong ito para kumita ng pera, hindi siya magiging isang Jerwin. Tumanggaw si Terence, "Naiintindihan ko. Hahayaan ko na lang muna. Mag-ingat ka sa pakikitungo sa Central. Hindi angkop sa iyo ang ganitong bagay." "Naiintindihan ko po, boss. Mas magiging maingat ako sa hinaharap." Nakahinga ng maluwag si Jepoy at agad na yumuko bilang pagsang-ayon. Kung ikukumpara kay Terence, walang saysay ang lahat ng iba pa. Kahit gaano pa karaming magagandang bagay ang mayroon ng isang Central Group sa hinaharap, hindi na muling makikipagtulungan sa kanila si Jepoy.
Mabuti na lang at hindi siya masyadong nasangkot sa pagkakataong ito, kung hindi ay mahihirapan siyang makaalis dito. Bahagya siyang sinulyapan ni Terence, nagpadala ka ba ng mensahe kay Jerwin? Kailan siya darating? Nagulat si Jancheng, akala niya ay sapat na ang pagkakatago niya, ngunit natagpuan pa rin siya ni Terence. Terence, dahil alam mong paparating na si Wenbro, dapat mong kontrolin ang sarili mo. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Simula nang matuklasan siya, hindi na nag-abalang magtago si Jancheng at umungol na lang. Noong binanggit ni Jerwin si Terence sa kanya dati, binalaan niya itong huwag pakialaman si Terence, pero noong pinag-usapan nila ito ni Terence, hindi niya sinabing natatakot siya kay Terence. Ang bunga ng pagyayabang ay inakala ni Jancheng na takot ang kapatid niyang si Jerwin kay Terence, ngunit ang totoo, siguradong kaya niya itong pabagsakin. Dahil dito, nang tuluyan na siyang sumuko ni Jepoy, hindi siya nag-atubiling tumawag ng isang Jerwin para iligtas ito. Mabuti na lang at hindi niya sinabi na nandito si Terence sa mensahe, kundi hiniling lang kay Jerwin na pumunta sa Supreme Suite No. 1 Nanogram Huangting Hotel para humingi ng tulong. Kung hindi sana siya iligtas ni Jerwin kahit anong mangyari. 5,789. Bahagyang napakunot ang noo ni Terence at nagpakawala ng dalawang manipis na hibla ng chi, na tumama sa mga tuhod ng isang Jancheng, dahilan para mapaluhod ito kasama ng 5 dragon. Masyado ka namang madaldal, lumuhad ka lang at hayaan mong dumating si Jerwin. Mahinang sabi ni Terence bago humarap kay Jepoy, Jepoy, maupo ka muna sa loob. Mamaya na lang tayo mag-usap. Boss, hindi ka papasok. Bakit hindi na lang ako tumuloy dito sa inyo? Bihira lang kasi kitang makita, boss, kaya mabuti na rin na makapag-usap tayo kahit sandali. Nakangiting sabi ni Jepoy. Hindi siya sinisi ni Terence, dahilan para kumalma siya at gumaan ang pakiramdam. Nagkibit balikat si Terence, huwag na lang. Tere na at sabay tayong umupo. Gusto ko sanang hintaying pumasok si Jerwin para hindi niya masira ang kapaligiran, pero naisip ko na hindi sulit ang oras ko sa lalaking ito. Pumasok muna tayo. Matagal nang gustong pumasok ni Gusha at kumain. Ang mga taong ito ay pawang mga hipon na may malambot na paa. Matagal na silang lumuhad at nagmakaawa. Dahil hindi sila kayang lumaban, syempre, kinailangan nilang kumain ng maraming bagay para makabawi. Gayunpaman, bago siya pumasok, hindi niya nakalimutang titigan sila ng masama at magbanta, lumuhad kayo ng maayos. Kung may maglalakas loob na tumayo at umalis, agad kong lilipulin ang buong pamilya ninyo. Syempre, casual lang niya itong sinasabi. Kahit na gusto ni Gusha na gawin iyon, hindi siya papayagan ni Terence. Pero hindi iyon alam ng 5 dragon. Nang makita ang malademonyo na tono ni Gusha, tumanggaw silang lahat, pahiwatig na hindi sila aalis. Tumanggaw si Gusha sa kasiyahan at sumunod kay Terence papasok. Napagtanto niyang hindi na niya kayang sabayan si Terence. Para si Terence na parang buwan na napapalibutan ng mga bituin sa sandaling pumasok siya. Maraming tao ang gustong makilala si Terence, at hindi nila sila mapaghihiwalay nang hindi gumagamit ng kahit kaunting purong chi. Pabaya na sabi ni Terence, at nainas na siya. Inilabas niya ang kanyang purong chi para ihiwalay ang sarili sa mga tao sa labas, at naglakad palapit. Ang bilis naman pala ng lalaking ito. Bulong ni Terence sa sarili habang papasok bago malikod para umalis. Nalaman na ng kanyang espiritu na si Jerwin ay nasa bubong ng Huangting Hotel. Sa bilis ng isang lumilipad na platito, hindi na nakapagtataka na nakarating siya rito ng ganito kabilis. Cheng, bakit ka nakaluhod dito? Sinong sawang-sawa ng mabuhay at ng ahas na hawakan ang pamilya natin? Galit na galit si Jerwin nang makita niyang nakaluhod sa lupa si Jancheng. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isinara ng 10 biohuman sa likuran niya ang pinto. Bago pa makapagsalita si Jancheng, lumabas si Terence at mahinang nagsalita, ako ang nangakit sa pamilya mo. Anong gagawin mo? Nanginig si Jerwin parang bangungot ang boses ni Terence para sa kanya. Kahit kakapirma lang ng kasunduan sa kapayapaan ni Central kay Terence, hindi nito ginagarantiyahan na hindi siya papatayin ni Terence. Terence, pagod ka na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong hawakan ang pamilya natin. Biglang sigaw ni Jerwin at sinipa ang mukha ni Jancheng.
Mas lalo pa siyang sumigaw, kung gusto mong gumalaw, kumilos ka ng seryoso. Ano ang saysay ng pagpapaluhod mo sa kanya? Dapat ganito na lang, alam mo ba? Huwag mo akong bigyan ng kahit anong mukha sa hinaharap, ayos lang kahit bugbugin mo pa ang walang hiyang ito. Muntik nang himatayan ng 5 dragon nang makita nilang binubugbog ni Jerwin si Jancheng. Ano ba ang meron sa linyang yan? Hindi ba't kapatid ka ng isang Jancheng? Hindi nakapagsalita si Terence kaya ang pagluhod kay Jancheng ay parang pagmumura na sa kanya. Ngayon, sa wakas ay nasaksihan na niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang talo. Sige, tumigil ka na sa pag-iinarte. Sabihin mo nga sa akin kung anong ginagawa mo rito. Hindi ka naman pumunta rito para lang bugbugin ang kapatid mo, di ba? Tumingin si Terence kay Jerwin nang may bahagyang ngiti sa mukha. Kakapirma lang nila ng kasunduan, pero maganda sana kung bugbugin siya kung may pagkakataon siya. Sumulyap si Jerwin sa loob ng silid at nagdesisyon. Wala bang ikakasal dito? Nandito ako para ibigay ang mga regalo ko. Oo, 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 narito ako para ibigay ang mga regalo ko. Ang pagbugbog sa batang ito ay isang maginhawang paraan lamang. Mga regalo. Hindi naman masama yan, napakamaalalahanin mo. Magkano na ang naibigay mo? Bahagyang ngumiti si Terence habang nakatingin kay Jerwin. Nagmamadali ako, kaya hindi ako nagdala ng masyadong pera, sabi ni Jerwin nang may tuyot ng ngiti. Isang tanda lang ito ng aking pasasalamat. 100 milyon, di ba? Kahit medyo kulang pa, hindi ko ito maaaring tanggihan para sa ikakasal, kaya atubili kong tinanggap ito para sa kanya. Kumaibot ang bibig ni Terence habang itinuturo ang daliri kay Jerwin, senyales na magbayad na siya. Muntik nang dumura si Jerwin ng dugo, 1 milyon lang ang gusto niyang ibigay sa kanya, okay. Kulang na kulang ang 100 milyon. Hindi mo ba kayang tumanggi para sa nobyo? At tinanggap pa niya ito ng may pag-aatubili. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kung kayang nurin lang ng laway si Terence, siguradong duduraan ni Jerwin ang mukha nito. Sa kasamaang palad, sanay na siya sa pangangikil ni Terence at hindi man lang naisip ang makipagtawaran dito. Natatakot siyang baka ang 100 milyon ay maging 1 bilyon o kung ano paman. Ibigay mo sa akin ang numero ng account mo, ililipat ko ang pera. Pinigilan ni Jerwin ang kanyang hininga na bigyan na niya ng malaking halaga ang biyena ni Rowan, kaya hindi na niya alintana kung bibigyan pa niya si Rowan. Maaawa na lang siya kina Rowan at Rowena, at ihahanda ang kanilang dot kasama ang kanilang mga regalo sa pagpapakasal. Si Gusha, na kumakain ng steak habang papalapit, ay lumapit kay Terence. Boss, ang prangka naman ng lalaking ito, siguradong kumita siya ng malaking pera na may kalokohan. Dapat humingi pa tayo ng higit pa. Gustong-gusto talagang sakalin ni Jerwin si Gusha. Hindi marunong kumain ng tama ang kupol na ito. Anong klaseng katotohanan ang sinasabi niya? Alam ni Terence na ang isang Jerwin ay tiyak na kumita ng malaking pera sa karaniwang mundo dahil sa mga kasuklam-suklam na halamang gamot na iyon sa Sky Class Island. Madali para sa kanya na ibenta ang isa sa mga ito sa halagang 8 hanggang 10 milyong dolyar, ngunit alam niyang dapat na siyang tumigil. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-agaw sa isang Jerwin. Magkakaroon pa ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Talagang mayroon ngang account si Terence ni Rowan, hindi niya alam kung bakit siya pumunta rito noong nakaraan, pero nagamit na niya ito ngayon. Ayaw nang magtagal pa ni Jerwin, kaya inilipat niya ang pera at naghanda ng umalis kasama si Jancheng. Jerwin, kung nandito ka, bakit hindi sina Polong at Janpeng ang dalawang hanggal? Ngumiti si Terence. Huwag mong sabihin na pangalan ka lang ng Supreme Commander. Hindi man lang alam ng mga nasasakupan mo kung paano ka sundan. Terence, tama na. Malapit nang maiyak si Jerwin, siya ang magbabayad kung pupunta sila. Tama na. Walang ekspresyong tanong ni Terence, anong ibig mong sabihin? Kailangan mong linawin sa akin ngayon, kung hindi, huwag kang aalis. Gustong sampelan ni Jerwin ang sarili niya. Ano ba yung bunganga niya? Hindi, ang ibig kong sabihin, Terence, isa kang mabuting kaibigan. Kahit sina Polong at Janpeng, ang dalawang ugok na iyon, ay naiisip iyon. Magkaibigan tayo, talagang magkaibigan tayo.
Naunawaan ni Jerwin na si Polong ay ang batang maestro ng miracle doctor na si Kang's Medical Group. Mayroon din siyang memorya ng propesor, kaya dapat ay mayaman siya. Maaaring hindi na kailangang bayaran pa ni Jerwin ang para sa kanya. 5,770. Mas mabuti ng padugoin silang dalawa kaysa mawala lahat ng tauhan ni Jerwin. Mas mabuting maging masaya ng magkasama kaysa maging masaya ng mag-isa. Matapos pag-isipang mabuti, kinuha ni Jerwin ang kanyang telepono at tinawagan sina Polong at Janpeng nang hindi pinipilit ni Terence. Sinabihan niya silang pumunta sa unang kwarto ng Huangting Hotel sa lalong madaling panahon, at may mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Gusto nang mamata ni Janpeng sa nakita ibang klase ang suntukin at sip-A ni Jerwin, pero parang binagsak ang langit sa lupa nang makita niyang bumagsak ang pinakamakapangyarihan niyang tauhan. Maya-maya, dumating talaga sina Polong at Janpeng na parang mga hanggal. Hindi na kinailangan pang magsalita ni Jerwin tungkol kay Terence at sinabing bibigyan niya sila ng 100,000,000. Ano naman ang magagawa nila kay Terence dito? Pipigain ko na lang ang ilong ko at tatanggapin ang regalo. Matapos paalisan ng mga lalaking ito, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence. Umakyat siya sa entablado at pumalakpak, sige, kasal ni Mr. Gold ngayon at hindi na makakadalo kay Rowena, at nandito na ang karamihan sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Ako si Terence, ang tagapag-alaga ng kasal. Hindi ko alam kung para saan ang tagapag-alaga, sa totoo lang, dahil hindi pa ako ikinasal noon. Tumawa ng may pagpupugay ang mga manunood, sino ba ang hindi nakakakilala kay Terence. Hindi naman nasayang ang pagkakataong ito na makita siyang tagapagdiwang ng kasal. Nagsisimula ng pagpawisan ang noo ni Terence, ano ba naman yan? Mas nakakapagod pa ang pagiging efficient kaysa sa pakikipaglaban sa isang malakas na sect opening na powerhouse. May sense of humor ba siya sa pangungusap na yan? Hindi ba't masyadong matigas yun? Alam ng Diyos na hindi pa naisip ni Terence ang ganito sa buong buhay niya. Sumumpa siya na hindi na siya muling magiging efficient ng kahit sino. Nag-imbite si Rowan ng isang profesional na host, at hindi na kinailangang umakyat sa entablado ni Terence sa simula pa lang para agawin ang kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi naman sapat na katangahan si Rowan para paalisin siya sa entablado, kaya walang nagawa si Terence kundi ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa pag-host. Mabuti na lang at nakita na ito ni Terence dati, at nagpatuloy ang kasal ng may kaunting kahirapan. Sa Rowan at Rowena, wala sa mga ito ang mahalaga ay kung talagang tinatrato sila ni Terence bilang magkaibigan, kung hindi ay hindi niya gagawin ang ganito sa kanyang katayuan. At nag-imbite pa siya ng napakaraming prominenteng tao para suportahan siya. Hindi makapaniwala si Rowan na pupunta sila para sa kapakanan ng household. Kahit noong kasagsagan ng panahon ng household, wala silang halaga sa kanilang paningin, lalo na ngayon. Pero pagkatapos ng araw na ito, marahil ay muling tataas ang household. Malaki na ang nagawang hakbang ni Terence, kahit ayaw kontrolin ng magkapatid na Rowan at Gold Roagwang ang mundo sa ilalim ng lupa ng lungsod ng Starfield, magiging isang pambihirang bahay pa rin sila. Natapos ang simple ngunit engranding kasalan ng magliwanag ang mga paputok sa rooftop ng Huangting Hotel, at sa wakas ay makakauwi na si Terence ng mapayapa. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay naayos na ni Jenny ang lahat ng impormasyon tungkol sa wormhole at nagkaroon na ng ideya kung ano ito. Terence, bro, sa tingin ko naiintindihan ko na. Hindi rin ganoon kalaki ang pag-unlad ng pananaliksik sa central wormhole. Ang kilalang paraan ng teleportasyon ay ang pag-convert ng istruktura ng isang bagay sa datos, pagkatapos ay hatiin ito sa pinakamaliit na partikulo at ay teleport ito sa kabilang dulo ng wormhole. Nakakalungkot na ito lang ang paraan na nabuo ng Central Research Center sa ngayon. Imposibleng maglipat ng mga buhay na katawan. Nakaramdam si Terence ng sayang kung kaya niyang mag-teleport ng mga buhay na tao, hindi na niya kakailang ganing gamitin ang kanyang essence spirit projection, at ang mga tao mula sa secular na mundo ay maaaring makapasok sa Sky-class Island sa pamamagitan ng mga wormhole. Pero hindi masyadong pinag-isipan ni Terence kamangha-mangha na kayanan niyang maglipat ng mga bagay. Kahit papaano ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga problema sa komunikasyon sa hinaharap.
Kasabay nito, naunawaan ni Terence kung bakit walang anumang pakikipag-ugnayan ang Central sa mga tao kahit na kaya nilang pagdugtungin ang dalawang eroplano. Kaunti lamang ang mga tao mula sa Commonwealth, at kaya lang nilang tiisin ang pang-aapi ni Terence. Kung hindi, matagal nang dumating ang mga reinforcement ng Sky-class island. Terence, bro, sa palagay ko ay natuklasan ng mga tao ng Central ang wormhole na ito sa Sky-class island, at natuklasan lamang ito bago pa man magtatag ang Central's Chamber of Commerce. Kung hindi sana maraming bagay mula sa Commonwealth ang lilito sa panahong iyon. Ang Commonwealth ay walang anumang makapangyarihang pamamaraan ng cultivation noon, at kamakailan lamang nila sinanay ang kanilang mga masters. Nag-isip-isip sandali si Jenny, ngunit malapit na niya ang katotohanan. Dahil alam na natin ang sitwasyon ng wormhole na ito, bumalik muna tayo. Matagal na akong wala sa Sky-class island, oras na para bumalik. Gusto na talagang umuwi ni Terence ngayon. Kanina pa niya ito hinaharap, pero malapit na ang oras para solusyonan ito. Sumang-ayon si Jenny. Wala pa ring silbi ang mga wormhole sa yugtong ito. Kung hindi nila kayang magdala ng mga buhay na katawan, wala rin silang gaanong silbi. Gayunpaman, kailangan pa rin niya itong gamitin ng husto kung kaya niya. Nakapaghanda na si Jenny ng listahan ng mga bibilhin, at hahanap siya ng taong ipapadala ito kay Kuya Darwin mamaya para matulungan siya nitong i-teleport ang mga bagay papunta sa Sky-class island. Karamihan sa mga item sa listahan ay mga bagay na kakailanganin ni Jenny. Kabilang dito ang lahat ng uri ng propesyonal na elektron-ikong kagamitan at mga bahagi upang matulungan siyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa Sky-class island. Ang isang maliit na bahagi nito ay pagkain at teknolohiya mula sa sekular na mundo. Ang mga ito ay mga regalo para sa mga tao. Ang mga bagay mula sa sekular na mundo ay napakapopular sa Sky-class island. Gamit ang mga pinakabagong modelong ito, makakagawa si Jenny ng mas malalakas na kagamitan at mas epesyenteng makakapagsaliksik ng mga wormhole. Kung mayroon siyang kakulangan, direkta niyang hihingi ng tulong kay Kuya Darwin para bilhin ang mga ito. Sa ganitong paraan, sa walang katapusang supply ng mga materyales, magagawa ni Jenny ang kahit ano ng doble ang resulta at kalahati lang ang pagsisikap. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga teknolohikal na materyales. Bueno, hindi na ako masyadong magsasalita tungkol sa pagpapalem. Halos tama na ang mga sinabi ko sa nakalipas na 2 araw. Nakangiting sabi ni Terence sa mga taong nagtipon sa villa. Ibinigay na sa kanila ni Terence ang lahat ng mga mapagkukunang dapat nilang makuha, maging ito man ay mga elixir, spirit jade, o star, ink milk. Marahil sa susunod niyang pagbabalik, lahat ng tao rito ay nasa golden core stage na. Kung tungkol naman sa golden core stage, hindi pa nila ito kakailanganin sa ngayon. Terence, kailan ka babalik? Tanong ni Jelay, medyo nag-aalangan. Nagpaalam na sila ng pribado, pero hindi pa rin niya matanggap na aalis na talaga si Terence. Pareho sina Zyrene at Sheena, lahat sila ay nakatingin kay Terence, umaasang ay pangako nito sa kanila na babalik siya agad. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.